Kasi kalau presidente ka na impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Hebrews chapter 11 verse number 11. Ako ang basahan din. Bible says, through faith also Sarah herself received strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. So atong hisgutan nining kabuntagon, 7 stages of life and its spiritual application. Dunay mga stages sa kinabuhi nga dunay spiritual nga application. Kama itong tagapagtagad, and this process or mura ni siya og ladder, step by step, going to spiritual growth or the process of spiritual growth. So muna dapat siya kay ang atong kastuhanong kinabuhi ug kita kasabot base nag-stay ta dinhi, diha ta pirmi, wala tay pagsaka, diha lang ta perme. Yung ritso tatis number 7, may bati kayo nga klase sa kinabuhi. Dapat makasabot ta kung naana ta din ha, we should kitawag og strive to go up higher or go up to another level. So di lang ta nga magpabilin diha nahimong plateau, kinahanglan tang mo saka one at a time hangtod nga maabot ta sa ikapito nga stage sa tuwa nga kinabuhi. Pero kani ikapito nga stage marag wala na goodbye rise na mga panahon. So that is our lesson in kabuntagon, 7 stages of life and its spiritual application. So first stage na itong pagtagad, number 1 sa kinabuhi sa tao. So atong makita din nagisgot ang atong gibasa diha, nagisgot siya og seed. As human being, we always start sa gitawag og being a seed. Sa atong gibasa in verse number 11, through faith also Sarah herself received strength to conceive seed. So that speaks of life. That speaks of blood. Ang life sa tao, it is the blood. So it always starts with the blood seed. Mo nang unsa may spiritual application nga ato makita diyan. So ato makita din is munay part sa kinabuhi nga salutation. The word salutation, that is an acknowledging of one's arrival or departure, pero atong isgutan diri karon is arrival. So gina-acknowledge sa atoa o gina-acknowledge nato nga someone will arrive. Munang ang babae magbuntis, malipay na siya, malipay kay nga naman there's someone nga mo abot. So naa siya during sa conception, salutation, gina-acknowledge nato nga there's somebody, there's someone nga moabot. Just like sa naitabo din sa panahon ni Mary.
let's look at in the book of Luke, no? Sa life ni Christ, at makita din ha, in the book of Luke chapter 1 verse number 26, itong basahon din eh. And in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, and of the house of David. And the virgin's name was Mary. And the angel came in unto her, and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Verse number 29, And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. So there's an acknowledgement. But pasabot, dunay moabutay, dunay someone or somebody nga moabot. O ang maong announcement, ang maong salutation pertains to the coming of Christ. In verse number 30, And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. So, gina-question po ni sa mga Bible corrector, ano daw po nung gitawag dirig holy thing? Sa ilang mga Bible, gitawag nilag holy child. Now, anong holy thing din ha? It is because ang Biblia nagsulti siya og seed. It is not kining gitawag ang ihang kuan dia is dili pa siya child. Seed pa lang siya. That is why wa gitawag dia holy child, because he is not a child at that point of time. He is that seed. So sakto ang King James Bible nga tawagon siya seed because it is not gitawag og at that point of time. He is not a child. He is a seed. He is a blood. Muna nga, ang Bible gitawag ng holy thing. Karang ilang gilisan, holy child. Di pa man to child. Seed pa man ang isulti sa Biblia. And that seed is a prophetic, it is a prophecy, especially in the book of Genesis chapter 3 verse number 15. The woman's seed. And also in the book of Galatians, ato makita diha that seed was gitawag og Abraham's seed. At tanawa din sa Galatians chapter 3 about kay Christ. Gitawag po siya Abraham's seed. Sa Genesis gitawag siya seed of a woman. Sa other passage sa Bible, gitawag siya Abraham's seed. Galatians chapter 3, verse number 16. Now to Abraham and his seed were the promise made. He saith not, and two seeds. Wala nagsulti nga two seeds. Kundi his seed, that singular. Dili seeds, plural. As of many, but as of one. And to thy seed
which is Christ. So giklaro diha kining seed of Abraham, it is Christ the Lord, no? To thy seed, which is Christ. So manay una nga part sa gitawag og life, being a seed. So that speaks of salutation, an acknowledgement of someone's arrival. Now number 2, ito makita din is newborn. Okay, newborn. That's number 2, newborn. Asa makita in the book of 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2. Verse number 2, iyon diya ang pulong sa Ginoo. As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. So nagisgot siya diya newborn. So what is that in spiritual aspect? Nagisgot ka na siya og salvation. Salvation. So newborn speaks of salvation. Ato makita din na bagong nga tao. Nagisgot na siya og kaluwasan sa kinabuhi sa tao. Now, sa dihang naluwas kita nining kinabuhi kanang bagong bata nga na tao, hulagway kana sa Kristohanon nga bagong naluwas. Nagisgot ka na siya og hulagway ka na siya sa kaluwasan sa usa ka tao. Kanang gitawag og bagong bata nga na tao. That is why ingon nila sa pulong sa Ginoo, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. So ato makita din as saved man, as a saved person, kinahanglan kitang mo-grow. Dili pwede nga tama ng tadiha, na-stock up ka diha. Dili pwede nga magpabilin tadiha, na plato tas atong kaluwasan. So kasugaran diha ang gina-fed, gina-fed din sa atua sa atuang nga stage of life. Yun diha gibasa to milk, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. So atong i-desire is the sincere milk. That is another term sa word nga pure. Sincere milk, pure. But pasabot ulay dili ba kining gitawag og sa kuan pa na, sa gatas pa na nadaot na. Kanang gitawag og spoiled, nadaot na siya, salin-salin na lang, nabahaw na. Kinahanglan napanos na ba ka kinahanglan sincere milk of the word. Dili itong mga word nga perverted nga mga words nga mga Bible at makita dili siya pwede pakaonon din So ang atong ginatudlo kanon din kanunay din nagisgot siya salvation, nagisgot siya og assurance of salvation, nagisgot siya og kanunay gipanghisgotan din mo na siya nga mga words sa faith, nagisgotan din sa repentance, mo na mga lesson nga kanunay ginatudlo diri napita sa paibanda. Daghan pa ng mga kuan din ginatudloan siya and sa water baptism, muna yung mga kasakaran pagtudlo din mga basic doctrine. Muna yung kanang ginabalik-balik pagtudlo sa tao nga bagong naluwas. Muna yung mga milk, mga pagkaon nga milk. Dili siya sakit, dili siya meat. Ano man, dili pwede pakanon ang mga newborn. Ang problema to say nagtudlo natudloan nato kuan tribulation period, natudloan ang gitawag og antichrist, natudloan ang og rapture, natudloan ang second coming at Armageddon, which are deep doctrine.
mga deep doctrine na siya diha. Which dili angayan unta itudlo na sa mga newborn. Nga naman, may impatso. Mo siguro nang impatso atong spiritual life, nga naman. Kay sa 666 kay bano ta kung sa 666. Nagtuon na tag kung sa Antichrist, nagtuon na tag mark of the beast sa panauban diha, mga deep doctrines ang naa din ha sa atong nakatunan. Pero ang mga basic nato nga mga pero man ta ingon nga wa ta nagtudlo diri faith, repentance, mga sa panauban nga mga basic doctrines na naman ta din ha. Pero ang problema lang kung wa nato nagi kaon, wa nato nagiinom. Mo hinungdan nga nagpabilin lang gyapon ta din ha. Wala ning uban nga may tabo sa itong kinabuhi. Nagpabilin tas newborn babes. Ngayon si Apostle Peter, yung siyang sulti, as newborn babes, desire the sincere milk of the word. We have viewers on YouTube, other social medias, no? Unaha pagkaon ang mga pagkaon nga para sa imuhang kanabang napaka sa stage of bag-ong naluwas, newborn babes. That's your salvation. That is the stage of your salvation. Bago pa kang nakasabot sa kaluwasan. So unaha og kaon ang doktrinas pagtuo sa repentance, water baptism, assurance of salvation. Unaha na pagkaon, unaha na pagpalikon ang imong kaugalingon din na. Don't go directly to deep doctrines. Nga naman maimpatso ka diha that those spiritual food, kanang mga spiritual food, mga meat na siya. So being a newborn, dili ka angayan mo kaon anak nga mga pagkaon nga naman maimpatso ka. As what I've said, maimpatso ka. Ana ang mga bata di na pagkaon og karne. Bagong na tao di na kakaon og karne. Ang naaya ana in 6 months gatas, pinakataas sa gatas is 2 years. No, di painom og gatas ang bata, no? Within 2 years, pinakakuha na 2 years na painom gyapon siya og milk. Now, wala nga kinahanglan ta nga og wa man ta ka di ta kayo ka sabot ana balik kina, tun ina nga naman mao man ang mga basic nga doktrina sa usa ka tawo nga naluwas o bag-ong naluwas. Mabutas doktrina nga mga lawom na kayo nga mga doktrina. Bag-o pa ka. Impatso ang labas. Muna nga, kana dapat ang ayan tunan. So number 3, atong makita din ikatulong nga stage sa kinabuhi. Gitawag din og child. Child. Asa man dapit na muhaom sa ato ang Christian life. That is in a spiritual aspect ato nang gitawag og separation. Separation. Wala nga sa atong pag-evaluate sa atong kinabuhi, basig na ata din hinaplato. Basig na stack up ta diha nga naman. Kay even sa basic nga separation na to, dili ta kahimo. Wa kay separation unsay ginabuhat sa kalibutan, mao pay atong ginahimo. So supposedly kita nga Kristohanon, we are separated from any worldly thing, worldly anything nga ginahimo sa kalibutan, kinahanglan separated ta rin ha. Nga naman, usually more on worldly activities ato makita din ha. Doon na siya mga basis o doon na siya origin sa mga cultic nga mga klase sa mga tao, mga occult. Pero
kita mismo nasayod ta o nasayod ta sa atong pagkakristohanon, observant ka klases kristohanon, bisan sa atong mga cellphone, sa atong sa laptop, most of the application or mga software o mga deep things gapon siya. Ang origin anak nga mga klase sa mga apps, dunay gitawag og mga occult. For example, kining logo sa logo sa Google. Occult kayo na siya nga kagitawag og logo. Facebook. Makita na nimo daily sa imong cellphone mga occult, masonic ang origin. So kung di ka observant, basi maana lang ka nga, kiram din kay okay kayo din ko Actually, gamit ang cellphone, gamit ang inganan nga mga laptop, pero you have to put in mind nga mostly sa mga apps diha, software diha, doon na siya occultic nga origin. Dili siya wala na niabot nga na din na siya occultic origin. Yung makita din mga masonic origin, yung mga logo din kasagaran mo maabot 666 minus kung pananaw diri tanaw ra ng Google 666 man klaro ba na basta tanawan niyo ng mga science and mga occult science, di ba kasagaran sa atong cellphone, mga app sa cellphone na adin so muna nga as a child nata sa gitawag og stage of being a child in spiritual aspect, but pasabot kinahanglan magkat-on unsaon pag-separate na to sa kalibutan. Ano diri 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. Okay. In verse number 1, dimension niya kuna din verse number 1. Yung sabi, my little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Ambak ta sa verse number 12. Yung dia, I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake. I write unto you, fathers, because you have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because you have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because you have known the Father. In verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Yet as verse 18, little children, it is the last time, and as ye have heard that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time. So si sulti diri ni Apostle John na ato makita din he is telling even to the children, little children, to separate from the world, because all of those in the world, yun siya, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life.
you have to separate from the worldly system. Kining mga kinalibutanon nga mga buluhaton kinahanglan mo separate din ha. Kabalo dapat ka mo timbang-timbang kung kini siya kagustuhan mas Ginoo dili. Kini siya kabalo na ka mangutahan na ba sa imong panguna-una nga tama ka na i-compare sa Bible o dili. Pero muna siya di ka kahimo paghimog desisyon sa imong kinabuhi unless na nakabasa ka sa pulong sa Ginoo. That is why we have to kinahanglan sa salvation, during salvation pa lang nagtuon na tag about mga basic doctrines, mga buluhaton sa usa ka Kristohanon. That is why kinahanglan kang mutuon ni ana in order nga makahimo ka pag-separate sa unsay mga angayan imong i-separate. We are daghan kayog mga buluhaton sa kalibutan nga di ta angayan mo participate nga na. Diskuan lang ang bulana lang ang kalibutan nag-celebrate anang gitawag og All Saints and All Souls Day. We do not have to be part of that nga naman. That is wala man sa Bible. Ato pang nilabay bulan nagtawag nag-celebrate ang kalibutan niya gitawag og usa na siya kanang Halloween. So we do not have to be part of that. Pero many Christians today celebrated that evil celebration. Munang malipay ang mga satanic group, malipay sila kanang mga witchcraft, malipay sila nga naman even Christians celebrating with us. Munang malipay. Ang pinakalalipay diha ang diablo, nalipay siya nga naman. Daghan kayong mga Kristohanon kuno. Kristohanon ko no, singalan raman Kristohanon, pero I don't know in reality if they are truly saved people, saved by the blood of Christ. Basig assumption lang po. But manay makita nga walay separation sa ilahang kinabuhi. So as a little children, kinahanglan ta nga mo separate. Start na nga mag-separate sa unsa may dili mga maayong buhat sa kalibutan. So kini lisod ni pwede tang ma-stack up din he. Pwede tang nagpundo din ha. Di ta kahawas din ha basig diha ta nagpabilin aning separation. Ano man. In fact basig wala tay separation sa tong kinabuhi. Ang ato ang gituwag mga binuhatan just like unsay buhat sa kalibutan mao koy atong binuhatan. Muna nga lisod kayo nga mo sa katag usa ka level kung diri mismo di ato mahimo. So do not expect na mo saka kag number 4 kung diri is number 3 na stack up ka diha. So ayaw na lang pag una-una nga ako sa number 4 wala gani ka kahimo din na. Di pwede ditso ka diha. Ngawa ka din nakahimo. Bisan na, common sense. Bisan sa pag-eskwela. Di man ka pwede mo at sa grade 2 kung ka kapasar, grade 1. Ha? Di ka at sa grade 3 kung di ka kapasar o grade 2. You have to pass that level in order for you to accelerate to another level. What masabot, kinahanglan nimo i-pass. So ayaw pag una-una nga maabot ta karon sa number 4 kung kini mismo wala na sa atuang kinabuhi. Now, ato ta sa number 4. Sa may number 3, sa may mga kuan diha, sa may mga pagtulunan din ha. Daghan kay gisulti si Apostle Paul about separation din ha. Be not unequal yoke together with unbelievers pa na. Aya pag hiusa sa mga buhat sa mga dautan sa kalibutan. In fact, kinahanglan mo silang badlungon sa ilang ginabuhat. Karon mo badlong ka sa mga buhat sa kalibutan ay ikaw mo'y dautan. And in fact, kining mag-mention ko diri og usa ka mga grupo pwede na ning iban ang ako ang video sa YouTube. Pwede na ning tanggalan ang ako ang video sa YouTube. Kung ma-upload man galing pwede na tanggalan ning ako ang lesson. In fact,
na ako mga video sa YouTube nang ipangtanggal. Bawal sa ilahang rules. Bawal ta din mag-mention pag-mention sa kagrupo ka sana makadaot sa ilaha, bawal. Pero you have to, kinahanglan mo silang padlungon nga naman. Di na siya maayo. Pero number 4, ato sa number 4. Young or young. Young to sa young. Or young man. So, see, newborn, child, and young. At makita diya mo na atong gibasa sa ganina. I guess ko check young, verse number 12. Verse number 13. I write unto you, fathers, because ye have known him that is. From the beginning I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. And verse number 14, I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you. Mo dapat nga ginadesire sa gitawag sa kakristohanon. What is that in our Christian life? O sa may application na sa Christian life, nagisgot na siya sa gitawag og service. So nagisgot siya sa ato ang service. That stage of life, the word of God abideth in him. So from separation, ni sa kag another level service. He can now serve God because the word of God abideth on him. Ato makita din na. Ang pulong sa Dios nagkapabilin ngadto kaniya. And you have overcome the wicked one. So you can now serve God in your gitawag og in your Christian life. That is the stage of a young man. And that stage is, ato makita da gisulti sa Biblia, you are strong. So, kung ato na sa tagaag edad, kini is 0. Kini is 1. Child is kini is bago jud siya na tao. Pwede itong 1 to 2. Nagamit pa man siya og milk diha. Na kanang child is 3 to 12. Muna ang pwedeng edad niya. Young is 13 to sa lalaki is pwede 21. Young. Now, muna gitawag og ilahang pwedeng age. So dinhi agis muna stage sa kinabuhi sa tao. Sa kinabuhi sa tao with sa application sa atong spiritual life. So young is now in the service. In the service of the Lord. Naana siya ganauna sa pag-alaga diha sa Ginoo. Ato makita din ha. So munang kung imong tanawon si Jesus Christ, mga stage siya kinabuhi, una gisulat sa Biblia, babes. Iskot siya diri sa newborn babes. Another part siya kinabuhi is child. Dito sa Book of Matthew, makita nimo nga child katong pagagabot sa atong mga wise men, niabot. Kasi Kristo is not a newborn babe anymore. Di na siya bata, mga bagong na tao. Ang gisulti sa Biblia, child. Walang patiging sayo pa ng celebration sa ilang Christmas ba? Na naman, wala ko ng Matthew, ato sa lakbitan sa mga kadiyot. Kaya yung Luke, unahan ito yung Luke. Panawa dali. Sa una, dimension siya is babe. Repeat. Luke chapter 2. Saan makita diyang babe?
Luke chapter 2 verse 16. Diha. So mo ni iyang pagkatao. Verse number 16. Babe lying in a manger. Muna ang actual birth of Christ. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Muna ang actual nga birth date of Christ. Muna siya, actual siya. Pero pag-abot sa Matthew chapter 2 verse number 13, lahi na ang term. Sa verse number 8, 9, 11, imakita diya. And he sent them to Bethlehem and said, Go and search diligently for the young child. Dili na babe. Young child. And when ye have found him, bring me word again that I may come and worship him also. When they had heard the king speaks of Herod, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them till it came and stood over where the young child was. Verse 11, and when they were come into the house, so dili na manger, house na, they saw the young child. Mabito nang wala na sila sa manger, ani nga time, na nasa balay, nga naman, di man na actual birth of Christ, kanang Matthew chapter 2. Sa ganun sa pagkagikan sa east, ginabaktas, may manag na aeroplano sa ilang panahon sa una, gabaktas lang man sila, kauban silang mga kamilyo, sa mga camel, nga ilang pangsakyan, nagbaktas from the east to, sa gitawag of Israel. And it takes a long journey to reach that place. It takes years. Muna dili na babes ang si Kristo ng time. He is a young child already. So, ayaw pag unahon na og service, if separation is not yet, wala pa sa imong kinabuhi. Now, if you, kabalo ka sa imong kaugalingon nga nakaseparate ka sa kalibutan, daghang mga bersikulo ni ana atong pangbasa, as a young child, remember that in the world is the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life nga naa sa kalibutan. Dili ang ngayon natong butang sa itong kinabuhi. So if you can separate from those, now you can serve. Dili ta sa serve. Makaalagad ta, makatabang ta sa payong sa itong mabuhaton. Nga naman, nakaka sa stage nga, ligon ka, unya ang pulong siyo nagpabilin diya kanimo. Dito sa number 5. So, now, kung ikaw nakaalagad, so nata sa stage nga maging, nasa na? Father. That is, ilang mga edad. Father. What's that? Muna na ang part sa gitawag soul winning. Or in other words, fruit bearing. So father or mother, muna ang part sa gitawag soul winning, fruit bearing. Basin og tawad kinestactal separation, watay service nga nahimo, higit ka kaabot sa number 5 pag bear fruit. Now, dagag way to bear fruit. Daghang mga tao pwedeng atong masuginlan sa pulong sa Ginoo. But importante kayo ang ituwag fruit bearing sa Christian life. Pero sa ako nang kasulti, don't expect nga mahimo nato ni
kung kini wa pa may tabos ng kinabuhi o kung kini wala may tabos ng kinabuhi, lisod mo dito ta diha kung wala ta aning 3 and 4. Basig na stop or naging plato ang ato ang kinabuhi. Sigon nga Christian may tag-father, meaning na si anak, nakaproduce na siya anak. So in other words, that is his fruit. He already bears fruit. Ato makita, doon na siya anak. So soul winning is part siya sa murag pagpanganak sa kakristuhanon. Ang tawag diri ni Paul kay Timothy, he is calling him as a son. Bali murag iyang bunga sa iyahang soul winning, pagpangabig niya og kalag. Ato makita din ha. So importante kayo ni nga part sa itong kinabuhi. And even ang book of Proverbs nagsulti niya na about winning souls. Now sa book of Proverbs 11. Proverbs 11:30. So Proverbs 11 verse number 30, the fruit of the righteous is a tree of life. So there's a fruit. So he bears fruit. Fruit of the righteous is a tree of life. And he that winneth souls is wise. So fruit bearing is connected sa gitawag og winning souls or soul winning. Ato makita din ha, no? The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. So muna dapat ang stage nga ato ang gina-aspire, tong ginalantaw sa tong kinabuhi nga atong maabot, di lang sa atong physical nga anyo, di lang sa atong physical nga aspects kinabuhi, kundi sa atong kinabuhi nga Kristohanon, kinahanglan tang moabot din nga punto nga maging fruit bearer ta sa atubangan sa Ginoo. So that means daghang mga tao nga ato ang natap bisag wa ta kailas-ilaha pero nagapasalamat nga sa ato magpasalamat sa atong kinabuhi nga oy salamat kayo pastor, salamat kayo brad, salamat kayo nga naging blessing ka, naging blessing. Salamat po sa Ginoo nga even sa gitawag og social media, kinahanglan to ning i-grab ang opportunity nga daghang pang mga tao nga nagsige tan-aw diya sa tan-aw sa YouTube. Salamat lang ko aning matuhana po nga nagtan-aw sa namay mga tao nga mo comment sa tuwag di mayo pasagdanan mo no mas tubantay problema di sila ganahan sa tuwang gitudlo nga naman di man nato tumong i-impress sila. Ang ato diri is to proclaim the truth. Unya, ang truth ay bahala silang kinabuhi. If they reject, wa tay may mo na. Adto ta sa mga tao mudawat niya na. So, salamat ning mga tao nga ato ang na rich bisag wa ta kailangan ang mga tuhanan na but ato ang natagaan sa dakong paglaom sa ilahang gitawag mga kalag. One day, bisan pa mga abot silang kamatayon, pero makasiguro sila ba, nakatudlo ta sila, sigurado nga kaluwasan. And in fact, most of our mga lesson kining ato ang gitudlo, even atong upload sa YouTube, gamit sa ilahang mga, or nagamit po sa ilahang mga ministry. Naay mga uban nga mga simbahan, dili para sa itong mga pangalan, dili mga baptist, pero they're already adapting sa ato ang dispensational nga set up, dispensational nga teaching, which dako kayo na siya og kitawag og tawag kayo na siya bali kayong nga salamat kay Lord nga gigamit bisan ang atong ordinaryo nga gitawag nga lugar nga din kita nagatudlo sa pulong sa Ginoo, pero sa gyapon nagamit aron sila ang kini nga mga pagtulunan na imong blessing sa ilang kinabuhi. So let's desire to have this full potential, no? Di lang sa separation ta ma-stack, maningkamo ta to
makaalaga tas Ginoo. And niana nga mga panahon pwede ta nga mo sakag another nga level nga maging maka sa ito gani maka dalatag kalag atubangan sa Ginoo, maka bear tag fruit sa atubangan sa Ginoo. So muna yung mga stages nga atong ngayon nga tagalag pagtagad. Okay, number 6. Number 6. Not only seed, stage number 1, newborn, stage number 2, child, stage number 3, young men or women, stage number 4, and father or mother, that is stage number 5. Ato sa gitawag og aged. That is level number 6 or stage number 6. Ato ta sa Titus chapter 2. Titus chapter 2. Those are older men and women. Ato makita din ha, yung napulong sila. Titus chapter 2, verse number 1. But speak thou the things which become sound, that become sound doctrine, that the aged man be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. Verse number 3 in that. The aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, nor given to much wine, teachers of good things, that they may teach the young women to be sober, to love their husband, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. So ito makita din ha, aged. So nagsigot na siya og saturation. You are already saturated with the word of God, doctrine or sound doctrine. Dapat mo na ni ang punto nga puno ka na tanang kaalam o tanang kahibalo o naging maalamon ka na based sa imong pagtuon o sa mga experiences nga imong nagyan. Dapat puno na ka rin na. Ang problema niabot anang idara, aged, niabot ta sa level number 6 nga Christian life, puno na ang dapat. Muna ingon si Pablo, dili nang ako magpakaon sa inyo ha og milk. Ha? Dili nang ako magpakaon og milk, dapat ang magpakaon sa inyo ha meat. Pero nung sa bangunsa nga kung di man mo kakaya sa meat, kung ibalik man mo pagka nasa mo na nakita ito tanaw sa 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3, yan ang pulong sa inyo din ha. Okay, 1 Corinthians chapter 3 verse number 1. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual. So, dapat kining level number 6. So, dapat kining level number 6, nag-iskot na siya sa spirituality sa tao. Nag-iskot na siya about sa maturity sa tao. Saturated na dapat ng tawhanan ni sa Word of God. Sa mga sound doctrine nga atong gitawag. Mga deep doctrine nga gitawag. So, kayo na mga tribulation doctrine, mga mark of the beast, mga 666. Yan ata dapat maimpatso din ha. Sayo mo na. Naabot ta din ha sa mga gitawag og mark of the beast, 666, antichrist niya. Bata pa dayta, impatso ang labas. Nga naman, deep doctrines na siya. Part sa mga deep doctrines. Dapat unta mga basic doctrine. Yung si Pablo rin hinon sa mong pag-unsaan niya. Dapat ako ang isulti sa inyo ha, spiritual things. Kuno sa ba?
Ning Pablo di naman kasulti niyo mga spiritual things. I could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Ang pinakapait, babes, I have fed you with milk, and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither ye, yet now ye are able. Another niyang passage po ng gisulti is in the book of Hebrews. So, time nung nga pakanon mo og meat, pero dili pa man pwede. So, that would be the level of saturation. Kanang gitawag og you are already filled with doctrines or deep doctrines, sound doctrines atong gitawag. Di na dapat mga paling-paling din ha. Pero problema karon maghiskot og doktrina, ambot ato sa tong doktrina ato ambot lang. Murabag wagi na kuha. Muna kadaghan ang simbahan karon, pagputan ano mo doktrina, awagi kay balo sa doktrina. Ang ila lang basta kay naa simbahan, okay na. Di may una na tawo ng Kristiyano kinabuhi eh. Mura na ang pag-atog simbahan, wala nagpasabot nga Katolik ka na pag-atog simbahan, wala nagpasabot nga Kristiyano na ka. Mura na gud naa ka sa gitawag og kuan. Wala pasabot nga naa ka nagbarog-barog sa parking lot. Tagiya nakagsakyanan. Iba nang nagbarog-barog sa parking lot, parking lot itong sakyanan. Mura pa sa bang Kristiyano. Wala pasabot nga naa ka sa simbahan, Kristiyano na ka. Yun ana. Number 7. Sa magdugay. Muna yung akong iyong ganiha. A dead body. Dead person. What's that? You are already in spirit's world. Or in eternity. So that would be the last level sa Kristiyano, sa kinabuhi sa tao, Pagpatay na, wala na, no? That would be the eternity. That would be the spirit's world or eternal destiny. Either asa siya napita, pero kung Kristohanon ka, sigurado langit ang tao. Pero kung wa siya sa gitawag og wa siya maluwas, aling siya katug langit, interno siya. So muna nga, before mo-reach ang tao aning gitawag og ikapito nga ang siyang kinabuhi, kinahanglan una niya nga makasabot siya sa unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Now, ipakamat siya nito ni Kristo sa krus sa Kalbaryo aron luwason ang iyang kalag. Kung wa siya makasabot niya na, impyerno ang iyong labas. Kay mo ni atong pinaka-gospel atong ginawali. Ang pinaka-gospel din ha is aron maabot kita sa punto nga makabaton kita og salvation. That's not part number 2. Sa ito ginabuhi. Salvation. Muna ang gospel. Part na sa ito ang salvation. Dito na nakatunan na ang pure nga gospel. Gospel of Christ. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 through 4. Muna ang atong pinaka-gospel nga ato ang gina-mention. Wala na tayo laing gospel nga gina-mention din 1 Corinthians chapter 15 verse number 1 through 4. Muna ang declaration ni Apostol Pablo, gi-declare niya sa ihang epistle. This is the gospel. No? Nasa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 through 4. Gawas ana wala na ilaing gospel din ha or naa may mga gospel nga mabasa di sa uban nga mga part. That's another gospel. That's perverted gospel. That's katong gitawag nato diri atong milabay is everlasting gospel. That would be in tribulation period. That another gospel or naipalaing gospel is the gospel of the kingdom. That's another period for the Jewish people. That's in tribulation period because wali na sa time ni Christ pero na-postpone. Karon ang gospel nga gitawag sa atuang panahon is the gospel of the grace of God
wala na ilaing gospel nga itong makita din nga makahatag kaluwasan sa tao, na makaluwas kalag sa tao, the gospel of the grace of God.